Ayan po at magandang araw po sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lalo na kung sa mga mabibigat na karamdaman. Bagkus ang darating na lamang po sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan at lagi naman po yun ang aking hinihiling sa ating Panginoon. At ganoon din po, meron din po tayong pagbati dito sa lahat po ng mga congressman at mga senador ng mga kabataan. Mamatay na lang kayong lahat. Ayan. So, ayan. Ayan po at mamaya na po natin pag-usapan itong si Ading ko, ano? At ito po ay ano kayo ngayon dito sa Ading ko, na ayan, nagja-jogging pa, oh. 'Di ba? Sabi ko na sa inyo masyado lang kayo mapangkon mapag-isip kagaya lang yung naka-half mask yung watawat sa Malacanang, binigyan nyo na ng binigyan nyo na ng masamang interpretasyon Pero yun po yung sinasabi ko na talagang nangaasar na lang itong mga ito. Pero hindi po yan ang topic natin. Ito po ay mainit-init na balita natin. At ito raw po si Kwan. Ito po si Palingkira, si Auntie Claire Palingkira, no? Atin-atin lang po. Buntis daw po siya. Hindi ba't menopause? Menopause na yan? Ba't nagkabuntis? Ba't nabuntis? Anyway, yan na rin po yung kung inyo po natatandaan, ay tinapik ko po yan na kung magbabad daw po sila sa kwarto yan ni Ading, aba ay halos maghapon na raw po. Baka nga siguro nakpirsa. Napwersa po siguro kaya nabuntis, ano? Matindi itong si Ading ko, ano? Grabe. May diverticulitis na nakakabuntis pa. Kung halimbawa at mabuo yan at maging tao yan, ano kaya bangag din kaya? Ay kung siguro kung lalaki baka bangag din. At kung iyan siguro ay babae, baka malamang sa malamang butod din. Ayan po at mabalik po tayo dito naman dito kay Ading, ano? At sana ba yun, Sandali, At atin pong kukanin ito. Atin pong hihimayin. Ika nga, ayan. Ayan, Tapos doon po sa mga alam naman po ninyo, yung nagkalat ng mga di umano, patay na raw siya. Mga, ang tawag dito, yung naghihingalo na. Alam niyo po,
pinakitahan kayo ng jogging ngayon. Nag-jogging! Di ba? Nag-jogging! Pinakitahan kayo ng jogging niya ngayon. Yan si ading ko. Di ba? Anyway, doon po sa mga nagsasabing ganyan, kasama na po ako doon kasi na fake news din ako. Kasama din po ako dyan. Ito yung nasagot niya sa inyo, sa lahat po ng mga nagpakalat ng mga di umano patay na at kumatos na, ay ito po yung sagot ni ading ko sa inyo. Ito po yung i-prepare niya na sagot para sa inyo. Ito, o yan. Yan po yung sagot ni ading sa inyo. Di ba? So ano kayo? Huyo kayo. Huyo kayo ngayon. Ayan po. At seryoso na po tayo, pero ano nga kayo? Totoo nga kayo yung balita na yun na buntis daw si Auntie Clarita? Clarissa. Or tinaguriing palengkira na tara-tara. Nako, maliban doon sa nagbababad sila sa kwarto ni ading, di ba napabalita na may builit pa? Yung pong tagapagsalita ng, saan ba yun? Ewan ko. Tagapagsalita ng mga unggoy. So, baka nga siguro. Ano yun, may dinadatnan pa kaya yan o baka naman meron pa nga siguro. Bakit wa? Hindi, ang alam ko dyan, panay. Menopause na yan. O maaring baka habang ginagawa ng boylet yan, binubumbahan ng dugo ng aso. Yung yung puday. Ayan po, seryoso na po tayo, no? At kahit pa paano po ay ugaliin nyo yun pong magbasa ng mga comment din dyan. Hindi lamang po basta nanonood kayo, kundi basa-basa rin po minsan-minsan ng mga comment ng kapwa ninyo viewer natin. Kasi nga po, may lumabas na pong resulta kung ano pong naging resulta noong noon po bang pag yung tinuro kong na yun, yung ugat ng saging, ugat ng kung ano-anong mga dahon niya na mga kwan na mga itinuro ko sa inyo, nalalagyan ng sabaw ng niyog, na yun po yung pampalinis nung ay dinulot na nung vaccine ng COVID-19, ano? So mayroon naman po dyan marami po nagpatotoo na magmula daw po nung ginawa nila at wala nang patid sa pagpapasalamat sa atin dahil ramdam daw po niya yung pag-iba nung kanyang pakiramdam na dati ay para bang nanghihina siya, nanlalabo pa yung paningin niya at kung ano-ano yung mga nararamdaman niya. At ngayon daw po napakasigla ng katawan niya at
hindi na yung ganun kalabo yung bagamat senior citizen na ay luminaw po talaga daw ang mata. Pero hindi ko po sinasabi na yun ay pangpalinaw ng mata. Pero na po yan, parte na rin po yan nung proseso. Pagka yan natanggal na yung lason or mga lead content sa katawan ninyo na dulot ng bakuna na yon, ay marami po kayong mararamdaman na magaganda sa inyong katawan. At kung ano yung mga dating malakas kayo ay maibabalik po yan. So, hindi lamang po isa yung nag-comment. Kaya sabi ko nga po, sana ay nabasa rin ninyo yung mga comment dyan. Marami pong nagpapatotoo. At kaya lang, yung iba po dyan ay hanggang ngayon ay nagtatanong pa kung pwede raw po ba yung tubig kasi mahal naman daw yung buko o sabaw ng niyog. Ay, kung talagang kung pwede raw tubig na lang, di bahala kang gawin. Unang-una, wala akong itinurong tubig. Ngayon, kung gusto mong tubig, edi tubig na lang. Pwede pa nga rin yan, kumuha ka ng tubig sa kanal. Pwede po yan. Basta sinabi mo, pwede po yan. Kasi naman po, kontrahin ko pa, ay bahala na kayo sa buhay nyo. Unang-una, napakarami po ng tindahan ng mga magniniyog dyan, yung bumibili ng mga niyog na kinakayod na. Yan pong sabaw ng niyog na yun, tinatapon lang po ng magniniyog yan. Punta po kayo sa palengke. Tinatapon lang po yan eh. Actually, pwede nyo pong abutan na lang yung kwan eh. Kompletuhin lang kung ilang baso yung kailangan nyo eh. Yun po yung sinasabi ko. Na sa kalusugan nyo lang, pagdadabutan nyo pa. Yun po yung sinasabi ko. Yung pang tipong parang idot-dot na lang sa inyo. Yun pong ganun. Imaginin mo. Tatanungin kung pwede raw ang tubig na lang kasi mahal daw yung buko or either tubig ng niyog. Kung wala po akong binanggit diyan sa original na video ko, huwag na po kayong mag-mention pa ng kung ano-ano. Dahil kung wala yun doon sa binanggit ko, ibig sabihin wala po, hindi po pwede. Ngayon, kung pagpilitan mo, dahil mahal ang tubig ng niyog, at sabi mong tubig na lang, pwede. Sa mas lalong pwede pa, yung tubig ng kanal ang panglalagay mo. Ganun lang po. Kasi nakakasawa na rin po magturo dito eh. Yung tipong kalusugan mo na lang, ay hindi mo pa magawang gawin na kung tutuusin, napakadali lang yan gawa ng paraan ng libre. Sabi ko nga, tinuturuan ko na kayo. Kahit saan po sulok ng kandyan palengke, mayroon pong nagtitinda ng niyog. O upuan po ninyo, magmula sa umaga, upuan ninyo doon. Mag-abang kayo ngayon ng mga bibili ng niyog. Pagka magpabibili yan, doon na rin po kasi kakayurin yung niyog. So, ibig sabihin, pagka kayurin nila yan, binibiyak nila ang niyog, tapon na po yung sabaw niyan eh. So, yun ang sasaluhin ninyo. Di wala kayong gastos na sinasabi nyo mahal. Pambira naman. Anyway, sige pa, okay lang po yan. Wala pong problema sa akin. Kayo ang may problema, hindi ako. Ayan, at napakarami po talagang kwan. Huwag na lang po kayo mag-comment ng ganun. O, katangahan na po yan, magko-comment pa kayong ganun. At tatanungin baka naman daw pwedeng tubig na lang. Di katangahan. At yun po, kung yung iba, tama kung bibilhin mo nga yan, lalo na kung marami kayong membro ng pamilya, maraming baso, maraming tubig ng niyog ang kailanganin nyo. Mayroon pa naman po dyan nagtatanong na kung pwede raw po gamitin daw ulit yung nailaga na, hindi po ba pwede. Minsan lang po gagamitin yung, kaya nga sabi ko sa inyo, compute ninyo kung ilang kayo sa pamilya at kung para lang po sa isang tao yung
isang ganyan na ugat ng niyog, ugat ng saging, at saka yung 20 leaves ng ano-ano pa dyan, para lang po sa isang tao yon. At saka yung 8 basong tubig, pang 7 araw nga po eh. Kaya lang nilagyan ko ng allowance para baka mag-evaporate yon, magkulang na, sayang naman. Hindi nyo makumpleto. So yun po. At hindi na po pwedeng gamitin ulit yon. Ngayon, may nagtatanong din po kung pwede raw ba ulitin. Kasi napakaganda raw talaga yung resulta eh. Napakaganda raw talaga sa katawan niya yung naging resulta, kung pwede raw pong ulitin niya yung proseso. Pwede naman po, pero huwag na po yung nilaga nyo na, panibago na po. Pwede naman po yan. At magkon lang po kayo, magpalya lang po kayo ng at least 1 buwan. Ano? Ganun lang po. At may nagtatanong rin po, kaya dito sasagutin natin na once and for all. May nagtatanong din po dito kung pang 7 araw din ba yung ampalaya, yung dinikdik na magiging juice ng ampalaya. Kung siguro inuugali yung nanonood itong video ko, yun po yung paulit-ulit ko sinasabi na pag may nabanggit na po ako dyan, ulit-ulitin nyo pong panoorin para sa ganun ay maintindihan ninyo. Dahil ang sinasabi ko po dyan, yun ang panglas, yung ampalaya na yun, at once lang po yan. Diba? Ulitin nyo po yung video para maintindihan ninyo, ano? At wag na po tayong wag na po natin na panatilihin yung sarili natin na ing-ing. Kasi wala po wala pong mangyayari sa buhay natin kung kaing-ingan ang pinapairal natin. Ay hindi, buhay pala ninyo yung pagkakaing-ingan, di pala ako kasali doon. Kayo lang pala na yung mga nagtatanong na yon. Bagamat marami naman po nakasunod, ay marami din po yung mga ing-ing. So, wag niyo pong ugaliin yung magiging ing-ing kayo habang buhay. Kasi baka mamaya mamatay na lang kayong ing-ing. So, kawawa naman kayo. Inilibing na kayo't lahat, na bulok na kayo't lahat, ing-ing pa rin kayo, di ba? Kawawa. Huwag ganun. Bagkus turuan natin yung ating sarili na maging matalino. At paulit-ulit naman po sinasabi ko rito, yung pagsusubscribe po rito sa Birana Live Studio TV, all-in-one na po ito. Yan po. Ang ibig sabihin, pag nakapag-subscribe ka rito sa Birana Live Studios TV, tatalino ka, gaganda ka, gugwapo ka, suswertihin ka pa. Yun po yan. Kaya kung inyo lang nababasa yung mga comment, marami pong sunerte na. Marami po. Marami pong sunerte na. Kaya hindi lamang po itong dinadaldal ko ang kanin ninyo, ang pakinggan nyo sa una, tapos hanggang hindi nyo maintindihan kasi hindi nyo tinatapos, hindi nyo talaga maintindihan. How much more yung mga comment pa dyan, lalong wala kayong nalaman kung hindi kayo nagbabasa ng comment. Diba? Magkakagira na lang, wala pa kayong nalalaman, kasi nga yun nga pinapanatili ninyo yung inyong sarili na ing-ing na lang kayo habang buhay. Huwag po ganun. Tapos sasabihin nyo, magre-reklamo kayo ngayon kay ading ko na kayo hirap na sa buhay. Huwag kayong magre-reklamo kay ading ko kung hirap na hirap kayo sa buhay, kasi kaya kayo hirap na hirap sa buhay dahil sa kaing-ingan ninyo. Ganun lang yun. Kung di ba naman kayo ing-ing, ba't nyo papayagan ang sarili nyo maging mahirap sa buhay? Adi, nandito naman ako na pwede ko kayong samahan na para sugurin na itong mga kawatang mga congressman, mga kawatang mga senador na ito, para lahat yan ay gilitan na natin. Ganun lang yon.
hindi na sana kayo maghihirap at hindi na rin kayo nagugutuman. Yun po ang ibig sabihin. Huwag po tayong maging ing-ing sa lahat ng pagkakataon. Paminsan-minsan po ay puwersahin natin yung ating sarili na matuto. Para sa ganon, ay hindi tayo laging kawawa. Hindi lang pala, hindi. Kayo lang pala, hindi ako kasali. Hindi kayo laging kawawa. Ayun. At bilang pang-wakas, ay muli po ako nakikiusap dito po sa mga nakapila na araw-araw na lang po nakapila dito para gustong ligawan ako. Pakiusap po. Huwag na. Huwag na po kayong magbaka sakali. Dahil unang-una, kita nyo naman siguro kung gaano kagaganda at kababata. Yun po ay mga mayordoma ko lang. At siyempre, dahil mayordoma ko sila, talagang pinoprotektahan nila ako. At kaya dumarating sa minsan ay nakaya po sila sa akin. Dahil nga, siyempre, pinoprotektahan nila ako. Kaya huwag po kayong mag-isip ng kung ano dyan sa mga nakikita nyo na kaya po sa akin ng mga bata pa ang gaganda. Dahil ang rason lang po nila, ayaw nilang may makasingit na mga mga gusto pang makadinggoy o ano ang tawag doon sa yung nag-take advantage. Chancing. Ayaw nilang machancingan ako. Nung alam nyo na ang dami-dami manliligaw ko. Nakapila nga dyan. Kaya yung iba, niyayapos ako para walang makalapit na maka-chancing sa akin. Yun po yan. Kaya kayo mga manliligaw ko, tama na. Huwag nyo na akong pagnasaan. At tinuturuan ko na kayo kung sino yung gusto niyong pagnasaan. Pag pinagnasaan ninyo at nagustuhan kayo, ay kahit nga hindi kayo magustuhan, kahit nga mukhang tiyunggo kayo, ay wala naman pinipili ito si Tulfo. Basta kahit poste ng miral ko yan, pag nakapalda yan, titirahin yan. Yun po yan. Kaya, konting makinig naman po kayo sa akin at nakikiusap nga ako. Tigil lang. Wala po kayong maaasahan sa akin. Dahil sinabi ko na po sa inyo na ayaw ko nang umibig. Lalo na kung aking baka kasi masubo na naman ako. At pag pumag-ibig na naman ako at napasubo na naman ako, tapos makakita ako ng mga magiging girlfriend na naman na ang takaw, aba, ay yun ang delikado. Saingan mo ng isang drum, kulang. Hayinan na mo ng buong isang litson na baboy, kulang. Hayinan mo ng buong litson na kalabaw, kulang. Yun po kinakatakot ko. Kaya ayaw ko na. Okay po. Salamat po sa inyong panonood dito sa walang kakwenta-kwentang topic ko ngayon at umasa lang po tayo. Ibigay lang po natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Baka hindi nyo alam, bukas makalawa paggising ninyo, ituturo na sa inyo kung saan kayo pupunta na makasusumpong ng inyong kabuhayan. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.